But if all prophesy, and there come in one that believeth not, and one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all. And thus are the secrets of his heart made manifest, and so falling down on his face, he will worship God, and report that God is in you of a truth. How is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation? Let all things be done unto edifying. If any man speak and knows God, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. Let the prophet speak two or three, and let the other judge. If anything be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace. For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be The comforted. spirits of the prophets are subject to the prophets. Sabay-sabay. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong masalita. We pray na kayo po ibigyan yung linaw sa ganitong topic, Panginoon, saan ay may mga tawag namin, mga Pentecostal, Charismaniac, Panginoon, na sinisira ang inyong pangalan, Panginoon, sa pinaggagawa nila. So I pray, masettle namin ito, Lord, sa iyong puso't isipan, at makita namin ang tamang turo sa tongues na itong tawag, at kami po yung mag-settle dito, Lord, tiwala sa inyo, kahit pa minsan ay pinipeke nila, siya may confidence sa klase ng turo, Panginoon. So I pray na magpala sa bawat isa, mga bago at even sa mga matagal na, labanan namin ito yung magandang klase ng false doctrine, Panginoon, bawasan, Panginoon, maloko ng mga ito. Wala po, Lord, again, ngayon wala pong magkalulati sa aming ginagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapo na po. So, good morning po sa lahat. Medyo relax po muna konti Nung Thursday is naka-preach naman ako, no? So, ngayon, ewan ko. Rest na kahapon Anyway, ito na kasi parang study lang to maganda rin, no? Minsan. Ulitin ko ito po ay sinuggest ni Brother DM. So pwede nyo gawin po yon kung meron kayong topic, particular na topic na gustong tackle natin. Kasi nag-aakay kayo ng kaluluwa, may kaibigan kayong sasabihin ko sa kanya, kung ano man yan. Pwede natin tutukan yun kasi ito lagi natin nakabanggit to Pinapanood pa nga natin sa kahit sa alahala Ito yung mga Pentecostal baka hindi nyo alam. Kasi meron na rin dun Yung gagawin natin ngayong umaga at hapon, malamang abot ng hapon to. Yung sagot talaga sa Bible. Para hindi lang tayo, pastor, inaasar mo yun kasi hindi kayo ganyan gano'n, naasaran na lang. So, gano'n ba yung, hindi gano'n doktrina. So, kaya natin pinapaniwalaan, yung pinapaniwalaan natin, ginagawa natin, kasi nasa Bible. Okay? At yung mga tawag natin sa charismatic. Okay? Pero patawag natin na medyo derogatory is charismaniac. Kasi sila nagsabi nun yung mga marami ng mga Baptist din. Sabihin kasi puro yun ang gusto nila puro spiritual gift. And then Pentecostal kasi nga nakaka-peste na rin. Kaya title pala natin ngayon is ngayong umaga saka ngayong hapon, Errors of the Gibberish Tongue-Talking Pentecostal Charismaniacs. Haba, no? So, more on sa error tayo. Kung ano yung tinuro nila, bakit mali, ano sinabi sa Bible. Ganun tayo ngayong umaga at hapon. Amen? Para hindi tayo sabihin, isiraan mo pastor may kilala akong ganyan. Kahit yung CCF, si Kibuloy, ganun din yan Nakita niyo malaga si Kibuloy. Ganun din. Hindi ka na magugulat kasi nga gaya-gaya na yan sa kung ano yung sanlibutan, kung ano yung uso, kung ano yung patok. Catholic, na nabanggit ko sa inyo lang, bagigitin ko na rin, no? Dati kaming Catholic, sa school namin, may nag-invite. Baka yung anak nyo, gusto nyo sumama ng parang ilang araw yun. Parang camp. Hindi sumama ako, malay ko ba nung ano yun?
Youth for Christ, ganyan eh. Siyempre, tuwan-tuwa naman ako. Nagkakamp kami doon. Yung Catholic, ang daming campsite pala niyan eh. Namit ko yung isa, tinulungan kami mag-tongues. Sabi ko, paano ba yun? Basta, basta magsalita ka lang ng hindi tamang salita. O syempre, ako din naman ako, pero hindi, ang kulit eh. Di sige. Mamaya madadaan natin dito, exactly ganun sila. Catholic po yun. Ba't ganun? Kasi nga, yung Catholic may charismatic arm yan. Hindi nyo alam, di ba? Yung mga, ano yun? El Shaddai, yan. And then, meron pang iba. Boss Sanchez, iba yung professional. Ano yun? Charismatic arm. Ibig sabihin po niyan, basahin ko na lang. Ito yung hinahango ko, no? Full disclosure kay David Cloud. So, okay kasi ito, hindi ko na pinalitan. Wala nang dadagdag dito eh. Nagkabuhol-buhol to. Okay. So, yung tinatawag natin Pentecostal movement, okay, yan po ay nauso lang yan after 1900s na. Bago lang po yan. So, wala dito yung history, pero alam ko yan, nabasa ko yung history yan. Basta kasi may mga Kristiyano daw na nahanap nila yung kalooban ng Diyos. Nag-meeting sila sa isang room at nag-pray daw sila, wala namang Bible. Biglang may isang babae na kesyo, may nanipil sa akin ng Diyos. Iba nag-iiyakan, iba demonyo na siguro yun. Doon nag-birth yung Pentecostal movement. So maraming klase ng churches yan. Pero ang common sa kanila, yun nga tinatawag nating mga Holy Spirit, gift of the Holy Spirit, kasama yung speaking on tongues. In tongues ang tawag nila. Pero sa Bible, walang speaking in tongues. Speaking with tongues, yun tama. Kasi sabihin ko na lang maaga, pag sinabi sa Bible na tongues is language yan. English, Filipino. Diba? Kasi sino may mother tongue na subject sa school? Lahat naman siguro tayo, diba? Mother tongue. Kasi kahit sa ang bansa, ganun, hindi nila kinakalimutan yun. Doon yung identity nila eh. So, bakit mother tongue, hindi mother language? Kasi ibig sabihin ng tongue, language, tongue. Di ba, dila yung pastor? Yun nga eh. Another term sa language is tongue. Okay? At ano na siya ng language? Pag may language, may set of rules yan. Meron niyang part of speech, meron niyang vocabulary. Okay? Yung tongues ni Pentecostal, wala. Okay, hindi ko na pinakita dito kasi pinakita ko na sila dati. Mamaya, baka pakita, makaganahan kayo kumain. Hindi naman. Ano lang, patawa. Sigurado mo naglolo ko lang eh, kasi nga, mga baptist yung magaling yan. Ni-record ng baptist eh. Shangala, gongan, cha. Hindi ni-record niya. Yung structure ng pinagsasabi ng imposibleng language to ng tao kahit sa langit. Wala eh. Kasi ang language natin, di ba, may structure yan. Yan nga, may verb, may subject, may preposition, may... Sa kanila, wala. Paulit-ulit pa. Okay, so, introduction lang yan. So, ano ba? So, doon sila naka-emphasize. At sabi pa nila, ito, narinig ko to, iba tinatanggi kasi, pero ang galing ng isang documentary nito. Talagang sinabi ng mga early Pentecostal leaders, sabi nila, lahat ng gift, mayroon pa nagtatanong sa mga forum eh, sa inyo ba may gift ba sa inyo? Lahat ba? Lahat? Pentecostal agad yun, alam mo na. Sige, ginagamit ba sa inyo yung healing? And then yung tongues, papasok na yun doon. Alam ko na yun. Tinatanong kayo ng gano'n. So, ang paniwala nila, lahat dapat exercise today, gagawin daw dapat. So, ang isa sa mga laging na bibring up dyan is yung gift of tongues. Okay? Kaya minsan tawag natin sa kanila tongues movement. Okay? Ito siya kilala eh. Ngayon, itong mga CCF, tinatago lang nila. Tinatanong ko yung mga taga doon kasi sa inyo ba okay ba yung tongues? Ganyan.
Itong mga medyo lumalayo na sa Pentecostal, so, okay naman yun, basta sa sarili mo lang. Pero minsan meron gumagano sa amin. Ibig sabihin na alam nila na mali sila, pero nare-retain kasi nga marami silang ka-fellowship na gano'n yung paniniwala. Okay? Hindi matatanggi yan. Okay, ano pa? So, meron tayong 5 errors na aralin natin today. So, babanggitin natin kung ano yung error, yung tinuturo nila, and then, of course, yung sagot ng Bible. Okay? So, number 1, nakita tayo. No? So, by the way, sino yung mga Pentecostal na yan? Yung iba ilalagay nila sa pangalan ng Pentecostal, pero again, yung iba hindi na. Okay? Pero Pentecostal sila. Hindi nila. Gustong lumayo na sila doon kasi nga na-expose eh. Pero parang Catholic, yung mga Protestante, galing sa Catholic, ang daming aral, ang daming practice na hindi nila basta-basta pwedeng iwanan. Kasi yun ang tinuro sa kanila at pinaktis nila. Hindi yan. So, yan. So, kaya basta may, may drums. Ganun lang eh. May drums, may pastora, kasama yan eh. Tambourine. Okay pa yung tambourine siguro eh. Pero kung may kembot-kembot na yan, tapos yung praise and worship nila, naka-attend ako po dyan, pambihira. Yung preaching nila, siguro 25 minutes. Yung praise and worship nila, mga 45 minutes. Pagkatapos, ang gaganda na may mga suot na babae, ganyan. Pero may nagraraklakan, tapos pawis na pawis. Hindi, ano eh. Ano ba itong mga to? Talagang yung mga nasa una, feeling mga ewan eh. Feeling rockstar. So, yan ang pinanggalingan. Actually, karamihan ng na-observe ko na mega churches, ganyan. Ganun na. Pinag-halo-halong Pentecostal. At yung pinakamalaki daw sa Korea, same. Pentecostal. Excuse. Kumakontra. Hey, number 1. Tongue speaking. Ituturo nila at mali. Number 1 daw, tongue speaking is a primary evidence of Holy Spirit filling. Dito ko, tongue speaking is a primary evidence of Holy Spirit filling. So, narinig kayo sa mga Pentecostal. Dinocument yan eh. So, sa Tagalog, yung pag nagsasalita, uy, filled with the Holy Spirit yan. Pag hindi ka gumagano, hindi ka filled of the Holy Spirit. Eh, paano ako? Sagutin natin. Ano sabi ng Bible? Saan nakita yung tongue speaking? Sa Bible. So, una sa Acts, di ba? Sa Old Testament, wala eh. Pero nag-prophesy din sina Saul, nag-prophesy. Pero again, prophesying, speaks, ano yun eh, preaching yun eh. Pero ito kasi sa Acts, malinaw na parang unknown tongue. Kaya nang ginagamit nila. Tingnan natin sa Acts 2. Ano nangyari sa Acts 2? Very, ano to, di ba? Sikat na sikat sina Peter, di ba? Una, takot na takot sila. At by the way, kaya nasasabi Pentecostal sila, dyan daw sila nagsimula. So dati, walang church, namatay na si Jesus. Wala na, umakyat na. Nag-start daw ang church noong day of Pentecost. Kahit ibang Baptist na iniwala dito. Ako hindi ako niniwala dito eh. Sabi sa Matthew 18, church na yun eh. Ay hindi, saka na yan, magkakaroon ng church. Sabi ni Jesus, may problema ka sa isa, sabihin mo sa church. Matthew 18 pa lang, di pa nakamatay si Jesus. So, may church na noon, alam mo. Ha? Assembly lang naman yung church eh, congregation eh. Nag-meet ba sila Jesus noon? Nagkakantahan ba sila? Ginagawa natin? Meron ng church. So anyway, yung Pentecostal, yun ang tawag nila. Kasi yan, on the day of Pentecost, nagkasama-sama sila, wala nang masama doon. Ang problema, sinasabi na, dito daw nagsimula daw yung kanilang church. Is mali. Yan, kaya meron daw sound, the rushing mighty wind, filled the house of sitting. There appeared the cloven tongues, like as fire, and it sat upon each of them. So ito ay symbolic po. May nakita daw sila eh. Ano ba yung cloven tongues? Parang tongues na ganun. Like as fire. May apoy. Hindi, like.
as fire, and it sat upon each of them. So obviously ito ay hindi karaniwan nangyayari. Ito ay miracle. Pero, saka natin pag-aralan yun, yung exactly nangyari doon. Hindi yan ang tema natin ngayon. Pero sabi dyan, nung nangyari yun, nakita nyo yung cloven tongues, lahat sila naman ay pinuspos ng banal na spirito. Okay? At anong ginawa? They began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Sa Tagalog, sila ay napuspos ng banal na spirito at doon sila ay nagsalita ng ibang tongues. As the Spirit gave them. So sabi nila, kita nyo na, nasa Bible yung speaking in tongues. Pero nasabi natin kanina, una, mali agad kasi yung tongues nila, pag pinakinggan mo, i-record mo ngayon, at ipa-interpret, anong sinabi mo? Interpret mo nga sinabi mo. Magsulat ka nga ng niyan, yung vocabulary na sinabi mo. Hindi niya masulat yun. Marami nag-challenge sila, mga Baptist, mga makulit na mga Baptist eh. Kasi nga, ina-expose yung mga Pentecostal eh. Walang nakagawa nun. So yung palang mali na, hindi na pwede i-claim to na, may isang ito, ba't kayo, mali naman yung sa inyo. Sabihin ko na agad, tayo, naniniwala tayo, wala na tayo ngayon to. Wala nang katulad nito, na biglang si Ray, hindi naman nag-aaral ng Greek, biglang magsasalita ng Greek. Hindi ako niniwala may ganyan pa ngayon. Miracle yun ng panahon nila. So, pwede ka pa rin mag-aaral ng Greek, pero hindi miracle yun, kasi nag-aaral ka eh. Ay, yung pagkakaiba. So, hindi nila pwede i-claim to, pero kiniklaim nila. Na ito daw yung kanilang proof text. Pero nung binasa natin, nung sila yung nagsalita, tuloy natin. Ano sabi dito? Nung panahon daw na yun, may mga nakatira sa Jerusalem na mga Hudyo, devout man, out of every nation under heaven. So kung alam niyo po kasi yung mga Hudyo, hindi naman yung bansa, religion po yan. So yung iba, katulad ngayon, sa pinakamaraming Hudyo, alam niyo ba? Parang sa US daw eh. O siya, sa Israel. Eh, iba ayaw pumunta doon kasi mayaman na sila sa US eh. Ba't sila pupunta doon? Pero hindi na sigurado. Basta, sa religion po kasi ang Judaism. Okay? Tandaan nyo yan ha. So anyway, dahil pista yan eh, nung kapanahonan nila, pumupunta sila doon. So kahit mamaya mabagitin dito yung mga lugar, nagbakasyon ba? Bakasyon sila doon. Pero ang salita nila, syempre, kung galing kang Egypt, ito, yan, sabihin ko na una, Parthians, alam niyo yung Parthians? Anong lugar yung Parthians? Sikat yan eh, may mga battle dyan eh. Medes, layo nun, Medes, the Persians, dito, sa Iran. Elamites, di ko alam yan, pero yun, Mesopotamia, in Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, sa Phrygia, Pampila, Egypt, Libya, Africa na to, Cyrene, dati yung island, di ba? Stages of Rome, Jews po sila, Crete, Arabia. So pareho ba yung mga language yung mga yan? O syempre iba. Kahit yung Greek daw, maraming klase ng Greek, Chinese, dahil klase ng Chinese eh. So pero, sabi dito, ba't nila naririnig yung kanilang narinig nila yung mga disipulo, nagsasalita ng sarili nila lang, katulad ng Egypt na lang. Nasa Jerusalem sila, marunong sila mag-Egyptian, dahil Diyos sila, bumisita sa Jerusalem. Itong mga disipulo ni Jesus, hindi naman. Marunong lang yan, Hebrew, Aramaic, yun lang, konting Greek. Kasi Greek ang ng panahon nila eh. Paano natuto yan si mag-Greek, mag-Egyptian? Miracle yun. Nung panahon nito, ginawa lang ng Diyos yun para, mamaya makikita natin yung dahilan. Yun ay sign. Nabasa natin kanina, di ba? Sabi dyan, nalito sila. Paano sila So miracle talaga. Paano na mga Galilean to? Paano natuto to ng Greek? Because that every man heard them speak in his own language. Yung Egyptian na bumisita sa Jerusalem, may nag-Egyptian doon. Hindi nila na-expect yun. Nakakuha pa ba? They were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? So, paano nangyaring narinig natin yung mga ating language?
Yun ang tinatawag nating miracle. Pero ang point nating malaking point dito, against sa mga Pentecostal charismaniac, ang tongues nila, hindi language. Yan ang language, ang tongues na tinutukoy dito, language. Okay? Egyptian, Chinese, Korean, Filipino, Tagalog, Bisaya. Ganun yung sinasabing tongue. Hindi gibberish. Ang tawag natin gibberish sa English eh. Yung parang mga bata minsan walang kwenta magsalita. Parang si mga kapanood nyo. Okay, malinaw na point yun ha. Kasi iyaano kayo yung mga yan eh. Yun lang ang ano nila eh. Yun lang ang kanilang pag-asa sa'yo. Malito ka. Sinabi hindi nila naintindihan eh. Pero may nakakaintindi. Other tongues nga eh. So, kunwari ako, di ako marunong Ukrainian. Nakinig ko yung Ukrainian speech. Hindi ko maintindihan. Pero kung Ukrainian si Rain, naintindihan niya. Nakita niya yan? So, pag, other tongues eh. Other tongues nga na hindi ko naintindihan, pero siya naintindihan. Okay, sana malinaw yun. So, tuloy lang natin. Ano pa yung nangyari sa mga filled with the Spirit? Yung totoo sa Bible. Una, may miracle ng panahon nila, nakapagsalita sila ng other language. Foreign language yan. Hindi yan gibberish. Ano nangyari sa Acts 4 naman? Ganon din yan. Then Peter, pakibasa nyo, ready, hanggang 12, ready, go. Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of the people, and elders of Israel, if we this day be examined of the good deed done to the component man, by what means he is made good, be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you. Okay na pala. No? Basta alam niyo na yung kwento dito. Ganun din. Sabi dyan, Peter is filled with the Holy Ghost. Anong ginawa niya? Yung kanina, filled with the Holy Ghost din, nagsalita ng foreign languages. Ito naman, nagsalita siya ng yung mga ruler. Tinuligsa niya. Later, sabihin niya dyan, huwag na magsalita, basta kasi wala nang dahilan yung rulers eh. Sabi ni Peter, sino susundin namin? Ikaw, Diyos. Ganun katapang si Peter. Kaya yung second point natin dito, yung nangyari na observe natin sa Bible, yung tunay na filled with the Spirit, hindi hindi ganun. Hindi katulad sinasabi nila, ang mga believers na filled with the Spirit sa Bible, nagkakaroon ng boldness, ang tapang nito. Amen? Ganun tayo dapat. Kaya pag soul winning tayo. Pag tamad ka, alam mo agad di ba? Alam mo yung effect. Yung tao ka, maniniwala kayo. Kung nagtatanong ka naman, maniniwala kaya sa akin to. Something's wrong na agad di ba? Bakit pa sila maniniwala ako sa ikaw mismo, duda ka? Sabihin sa akin, dala mo. Nako ba? Anyway, ano pa? Sabi dito, and when they had prayed, the place was shaken together, assembled together. They were filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. So, ganun din. Na-filled sila ng Holy Ghost, dahil alam nila totoo, galing sa Diyos to, tumapang sila. Hindi sila nagmukhang tanga. Ito mga doon, matapang din, pero tigas mukha. Iba yung tigas ng mukha sa talagang matapang. Amen? Na alam ko, yung mga bata minsan, tinuturuan natin, matigas, matapang ka dapat, tigas mukha mo. Pero, yung difference nun sa katotohanan, di ba? Kaya, iba yung confidence ng utak ko na yung mga bakla. Kasi ganun yun, pinipeki nila yung maganda ka, pakita mo maganda ka. Kahit ang pangit nila, yun ang totoo, di ba? Ang pangit ng mga bakla. So, pinipeki lang, post pa yan, di ba? Mga sa inquirer ngayon, puro ganun, mga drug, ewan eh. Iba yun. Ito, matapang sila, kasi alam nila yung salita ng Diyos, alam nilang para kailangan nila sabihin yung kahit ayaw ng iba. Yun ang tamang katapangan.
Ano ba? 6. Ito, Stephen to. 3 to 5. Ibasa nyo muna. 3 to 5. Sige, ready, go. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Okay. But we will give ourselves continually to prayer, and to the ministry of the word, and the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith, and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Yeah, magandang pangalan ng baby niya yan. Anyway, so alam niyo natin to, di ba? So, medyo busy na yung mga apostol, kaso kailangan mapagliko iba. Ang ginawa nila, naghanap sila, parang lala niyo yung kwento kay Moses, di ba? Gusto niyang paglingkuran lahat ng tao, sa dami ng tao, mapagod siya, kaya nag-appoint siya ng mga leaders. So, parang gano'n din nangyari dito. Ito yung mga tinatawag ng deacon, taga-tulong sa ministry. Hindi sila apostol, pero halos gano'n din ang ginagawa nila, mga preacher din sila. Okay, so anyway, yung point lang dito, sabi dyan, full of the Holy Ghost. Anong ginawa nito mga to? Nagtralala siya. Hindi, pagkakalalo si Stephen, di ba, ang tapang, nag-preach lang siya. Yun ang ginawa ni Stephen. Tsaka itong mga to, hindi na sinundan to ng Bible yung iba eh. Pero si Philip, nabanggit yan later din. Ganon din, preacher din siya. So, ganon po yung filled with the Spirit sa Bible. Itong mga to, sinasabi lang nila, I'm filled with the Spirit. Tapos nanginginig na. Niloloko nila yung mga tao, nagpapaloko naman yung iba. Kawawa. Tuloy lang natin. Ano pa yung biblical examples ng mga taong filled with the Spirit? Ito na, 7. Ito na yung kay, ano talaga, Stephen. Yan, sabi dyan, ganoon na naman. But he, ito na yung tagpo na nag-preach siya, napakahaba. Nagalit yung mga Hudyo. Babanata na siya. Pero sabi niya, he feeling, inulit lang. Patapos na yung kanyang preaching, full of the Holy Spirit pa rin siya. Anong ginawa niya? Tumakbo ba siya? Ano yun? So again, iba-iba tayo. Minsan si Jesus tumakbo rin eh. May mga panahon na gano'n, depende. Kaya si Stephen siguro ito na talaga yung aking moment eh. Matay na ako, alam niya yun. So di siya tumakbo, tumingin lang siya sa langit. Nakita niya ang Panginoon, and then so ang point natin dyan, anong ginagawa? Willing to serve God's people. Sabi lang din sa ating lesson pero parang ganun pa rin yung boldness. Okay? Tumatapang pag filled with the Holy Spirit ka. By the way, matalino nakita niyo ba yung katalino ni Stephen dito? Kinuwento niya yung buong simula kay Moses eh. Diba? Hanggang, alam niya yung history, alam niya yung Word of God. So ganon ang tunay na filled with the Holy Spirit. Tapos pag tinanong mo, anong Bible yan? Anong verse yan? Hindi ko alam. Ito yung tinuro sa akin. Ganyan na ganyan yung mga yan. Kaya lang, pag tinitingnan ko, may sinasabi sila, hindi nila natutunan sa Bible, natutunan lang kung kaninong preacher lang. Nakatutok sila doon, nakakabisado na nila yung turo nung kung sino mang preacher yon. Pero Bible, hindi nila binubuksan. Kasi pag binuksan mo ito, makikita mo agad taliwas Amen? So yan pala, number 1 pa lang yan. Yung evidence daw ng Holy Spirit, feeling of the Holy Spirit, yung tongues. Nakita natin, hindi. Merong isa. Pero again, hindi tongues nila yon. Tongues natin yon. Tongues na foreign language. Okay? Kasi meron pala dito, ano pa to? 9:17. Ano pa yung mga ginagawa ng mga full of the Holy Spirit? Na again, lesson na sa atin to. Huwag nyo isipin lang na tinitira ko lang yung Pentecostal. Hindi lang. Kung gusto nyo maging filled with the Holy Spirit, dapat maging ganito kayo. Hindi kayo mahinggit, sila talagang, sila, pastor, ito nakakadala, kita mo naman yun. Ganun.
Tayo parang ano, ang tawag sa atin yan, mga tuod daw, mga tuod kayo eh. Mga baptist, ganyan lang kayo. Kami, oo nga no, makaisip si Ray ng ganun. Gusto ko maglingkod talaga, gusto ko pag talagang nag-worship, ganyan mga tayo, worship. Tatalon-talon din ako, pawis na pawis pagkatapos. Worship hindi na in the spirit yun. Anyway, mag-jogging ka na lang, gusto mong pawisan. Huwag sa church. Sabi ko yan, si Ananias went his way, entered into the house and putting his hands on him, brother Saul. Ito yung si Ananias, ito yung nag-akay kay Saul. Okay? The Lord, even Jesus, appeared unto me the way, yan. Anyway, sabi dyan, thou might receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. So, yun nga. So, naglayan siya. Naligtas dito po si Paul, na dating Saul. And immediately, there fell from his eyes as it were been scales. So, nabulag kasi si Paul nito eh. Saul dati. And then, nung siya, received thy sight, na those in what baptized, and anyway, dun sa point natin sabi, might be filled with the Holy Ghost. Now, ano nangyari kay Paul? Alam niyo naman, di ba nung na-fill na siya ng Holy Spirit? Grabe, matapang, matalino, nagpagamit siya ng gusto sa Diyos. Amen? Sa Diyos sa Diyos. Hindi kay pastora, something. Salamat, nakaka-attend si, si Rialin. Medyo, sana, tuloy-tuloy sila, kasi active daw yan sa kay pastora eh. Anyway, umattend ba yun ng Bible study talaga? Okay. 11:24. Isa-isayin natin lahat. For he was a good man, full of the Holy Ghost and of faith, much people are added to the church. Sino yan? Si Barnabas. Isa yan sa mga katulong ni Paul. Actually, siya yung nauna kay Paul eh. Magaling yan hindi lang si Barnabas to, pati si Paul to eh. Yan. Anyway, he was a good one, full of the Holy Ghost and faith, and much people was added to the Lord. Ganyan po yan. Pag ikaw yung spirit-filled ka talaga, matutulungan mong mag-akay, win men to Christ. Ganyan po yan. Hindi mo sila win kay pastor sa church. Ganyan po yung mga style mo. Paparami sila. Pero ang laging bukang bibig niyan, parang sa iglesia. Ganun eh. Marami tayo sa iglesia. Minsan ginagamit din nila ng Diyos. Gamit lang. Pero paano mo talagang masabi ang Diyos ang nagdagdag sa church? Kung kaya nasa church yan dahil ibang dahilan. Di ba? Tandaan nyo yun. So, pag full of the Holy Spirit, kaya invite tayo. Hindi mahirap mag-invite pag ikaw ay full of the Spirit. Hindi mahirap mag-invite. Kasi, kilala si Joshua. Kahit saan ako dalhin nito Joshua, mabait ito eh. Hindi ako dadalhin nito sa beer house. Hindi ako dadalhin nito sa di ba? Madali mag-invite kasi full of the Holy Spirit ka. At makikita rin ng tao yun. Okay? Ano pa? Ang dami nito. Acts 13. Yan, pakibasa nyo. Hanggang 11. Ay, sorry, 10 lang. Sorry. So, dito lang muna sa 8 to 10. Ready, go. Anong tawag kay Paul? Ano ba siya? Mayabang ba siya? Filled with hate ba siya? Hindi, sabi niya, filled with the Holy Ghost. Amen.
Anong ginawa niya? Mahal kayo ng Diyos dahil napakita ko sa inyo na, ay, bakla ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Ikaw, magnanakaw, tuloy mo lang yan, mahal ka ng Diyos. Maraming mga preacher na ganyan, di ba? Parang ina-encourage pa yung ano. Si Paul hindi ganon at di tayo dapat ganon. Ang lino niya, siya ay full of the Holy Ghost. Ano yung ginawa niya? Hinarap niya yung loko-lokon to eh. Pag tinignan niyo yung sorcerer, may wini-win sila dito, yan. Tapos, kaya sabi dyan, seeking to turn away the deputy from the faith. Naligtas na, tinuturuan na nila Paul, gusto bang kunin? Nakita niyo ba yan? So, kahit tayo dito, masama loob natin. Minsan kumari, si Rain. Makakain ng mga iglesia ni Manalo, kaya ni Pastora. Palagi mo, tuwa ako. Hindi ako may pagsuntukan, pero siyempre kukulutin yung dugo. Ano tuturo nyo dyan? Pero siyempre ikaw, hindi kita kayang pilitin, di ba? Ang ano ko lang sa iyo, yung totoo. Naturo na sa iyo eh. I-appeal ko lang sa iyo yung katotohanan. Pero sa kanila, masama loob ko kasi ano ba kayo? Ano tuturo nyo dito? Ligtas na nga yan eh. Gano'n si Paul. Amen. At sinabihan niya, again, sa panahon kasi natin yan, gano'n eh. Hate kayo, puro ka hate eh. Huwag nasiraan sila kasi pareho naman tayo. Sabi ni Pope, di ba? Sabi ni Pope, lahat ng religion ay pupunta sa Diyos. Sino Diyos yun? Satanas. Baliktad, sabi ni Jesus, isa lang ang daan eh. Katotohanan ng buhay, siya lang. Sabi mo, lahat ng religion. Nabalitaan niyo ba yun? Si Pope Francis. So kaya kung mapupunta si Pope Francis dito, sasabihin ko sa kanya yun. Hoy, loko-loko! Anak ka ng demonyo! Sabi niya eh. Gano'n naman talaga si Pope, di ba? Saka Soriano, tsaka kalabang ka lahat ng righteousness na niligtas na nga to, tinuturuan ka pa gamitin ng Diyos, liligaw mo pa? Will thou not cease to pervert? Hindi ka matitigil manloko? At yung tamang turo ng Diyos, diniliko mo. Ganon ang spirit-filled na tao, lingkod ng Diyos. Ganon. Hindi yung, ba't tayo? Wala pag-usapin doktrina. Hindi filled of the Holy Spirit yun. Either takot yung, gusto na acceptance sa lahat ng tao. Hindi ganon tayo dapat, hindi ganon si Paul. Ngayon, i-timing nyo rin ha. Hindi tayo pupunta doon sa kanilang mga away. Pero may timing gano'n kasi talagang ang setting kasi dito, ang linaw na, tinuturuan niya yung itong deputy. Ang ganda ng kwento dito eh. Alam niyo lalo itong mga ruler, ang hirap i-win yan. Na-win niya. Tapos, lolokohin naman itong sorcerer. Talagang nagalit si Paul. Amen? Nandiyan ba tayo? So, ang layo sa mga Pentecostal. Sabi nila, ay, full of the Spirit, mag-thanks ka. Hindi. Sabi ng Bible, maging matapang ka. At, yung point pala doon is, galit sa mga false teacher. Yun ang ano. Pag Spirit-filled ka, nilalabanan mo yung kasinungalingan. Normal yun. Yun ang normal sa Bible. Sa kanila, hindi. Laging ang tawag dyan. Ang tawag nila dyan is, kalimutan ko yung tawag nila. Pero, kung natin mabait, ayoko ng away ha, pero ganyan. Maganda yung diretso mo lang, malay mo, maligtas din yung tao yun. May mga nakakarinig sa kanya, mali naman talaga sila. Okay, sige, tuloy lang natin. Ano pa? Yung mga spirit-filled na malinaw sa Bible. And as John fulfilled this course, he said, whom think ye that I am not he. Hali, dito tayo sa dulo pa. Ayan, so dito naman, anong tagpo naman dito, medyo mabilis yung kwento, no? So sila nag-preach. Ang dami naligtas, pero iba ayaw. Kaya sabi sa 51, lalo yung mga Hudyo, hindi lang basta ano, ang galit lagi sa mga Kristiyano ng panahon sa Acts, Hudyo. Ang dahil yung kaya sa panahon natin yun, ganun pa rin yan. Yung mga Hudyo galit kay Jesus yan, therefore galit kayo sa mga Kristiyano yan. Kaya huwag kayo stand with Israel. Sige, tirahin niyo pa yung Iran. Hindi
Hindi ako kampi sa Iran, pero lalong din ako kampi sa Israel. Israel. Hindi tayo kampi dyan, nga paloko. You know, yung mga Hudyo, pinapaalis sila, galit na galit. Kung may tinuturo kayo, may tinuturo kami, di turo niyo, tinuturo namin. Huwag lang paalisin, kasi insecure, alam nila yun eh. Kaya para pag tayo nag-soul winning, ayaw nyo, wag. Pero iba talagang asar eh. May nananasa ko yun, security guard. O meron po rito anong palabasin mo? Di, ano pong ginagawa kong mali? Ay, bawal po yan. Ba't mo bawal? Mga tao na istorbo eh. Ay, hindi naman po lahat eh na pag ayaw po, hindi ko yung kinakausap. Ay, hindi. Sabi ko sana, kausapin ko yung boss mo. Galit yung mga yan. Anyway, sabi niya, and the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost. Uy, nireject sila, pero masaya pa rin sila. Ganun yung, tingnan mo katabi nyo. Masaya ba? Mga masaya ba? Ganun po, isa yun talaga. Pag filled with the Holy Spirit ka, tapos ginagawa mo kalooban, malungkot ka ba? Di ba? Hindi. Salamat si Arnel, naka-church, yes. Siyempre. Masaya siya, hindi yung tagal naman. Diba? Nangyarap si Stephen. Ano pa yung mga spirit-filled? Ito yung sikat na sikat, no? Alam niyo yung fruit of the Spirit? Kasi yun ang claim nila, number 1 pa lang tayo. Ano yung number 1 natin? Kesyo yung feel of, yung tongues daw ay senyales na ikaw ay feel the Spirit. Inisa-isa natin, wala naman, isa lang, pero miracle yun. Pero karamihan, maging matapang, galing sa false teaching, false teacher, ilalabanan yung false teaching, matapang, nag-preach, masaya. Ito yung sikat na, ang tawag nating fruit of the Spirit. Tingnan natin kung andito yung tongues. Kasi fruit of the Spirit to, di ba? Masabi yun. Yan, be filled with the Spirit. Saan na ba yun? Ito nga. So, be filled with the Spirit. So, ito, ano daw yung mga fruit of the Spirit? Sabi dyan, kumakanta ng hymns. Amen? Sino hindi kumakanta dito? Spiritual song, singing, making melody, yan. Giving thanks. Submit yourselves one to another with fear of God. Amen? Wives, pag ikaw daw ay nagsasubmit, filled with the Holy Spirit ka. Amen? Ganun din yung husband. Meron din sa Galatians. Ano ba? Galatians 5:20. Ayan. Dali ito rin, no? Pero pwede rin yung kanina sa Ephesians 5. Balikan natin ito. Pero tama. Isa-isa natin to. Ito yung kinabisado nyo rin, di ba? Ito ang fruit of the Spirit. Sabi nila, isa yung tongues dyan. Nasa yung tongues dyan? Love, joy, peace, suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Tongues? May tongues ba? Wala eh. Saan nila kinuha yun? Nagpauso lang sila. Actually nga, maling take dun sa Acts 2. Kaya siya nag-tongues sila. Kasi yung tongues nila iba. Iba yung tongues sa Bible. Okay? Balik tayo sa Ephesians. Tama rin sa Ephesians eh. Yan. Then 19 and 6. Basically, lahat ng mga gandang ginagawa. Kasi dapat ikaw, nililid ka ng Diyos, ang Holy Spirit, anong gagawin mo? Sumunod sa magulang. Nakita niyo ba yun?
Sumunod sa boss na maayos. Maayos ito yung turo ha. Honor your mother and father. Yun ang filled with the Spirit. Kasi kahit ayaw mo nung pinapagawa sa'yo, yun ang sabi ng Bible, tsaka yun ang tama mong gawin. Yun ang full of the Spirit. Nasa yung tongues niya, wala. Actually, kukontra nga yun. Kasi sabi sa inyo, di ba? Pinapagaya ko. Basta magsalita ka lang basta. Sabi lang ba gano'n? Gano'n ba? Pili ko utong-uto ako nung aso. Kami lang yung andun eh. Nakaupo kami dito. Tapos yung iba doon, may tinuturuan din mag-tongues. May bata ka. Sige na nga. Ang kulit nito eh. Sabi ba Jojo? Oh, sige, ganyan lang. Dapat, bahala dapat. Nagbunyok-otang mo pala yun eh. Anyway. Yun na. Ano pa? Meron pa. Ephesians 5:19. Ito talaga ang may mali nga nila. Ephesians 6. Okay. Yan, ang armor of God, di ba? Ano daw? Ano yung ginagawa ng Spirit-filled? Yun. Shall be able, makibasa yung 16. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all sins. Yan ang ginagawa ng Spirit-filled. Ginagawa niya is nilalabanan sa tanas. Hindi nilalabanan ka na, pero at least nire-resist mo. Kahit anong tukso sa'yo, dahil Spirit-filled ka nga, labanan mo. At least iwasan mo. Umalis ka dito sa talas, hindi kita kailangan. Dapat ganun tayo. Hindi, ano ba yan? Anong bago ngayon? Hindi ka Spirit-filled nun. Sunga-sunga ka nun. Ano pa? Again, walang tongues ha. Okay na yan. Number 2 na tayo. Ano yung number 2 error nila na tinuturo nila, wala naman sa Bible. I-ano nyo rin ako i-fact check nyo rin ako. Sinasabi nila to, sabi number 2, tongue speaking is for every Christian. So lahat yan dapat nagaganyan kayo. Lahat dyan, siyempre. Ay, paano kami? Sa lahat ba yan? Lahat. Yan ang turo nila eh. Ito yung madaling ano, kasi sabi sa Bible, hindi. Tingnan nyo assuming na tama yung tongues mo Kahit tamang tongues, hindi pa rin para sa lahat ng Kristiyano. Kasi yun na sinabi sa Bible. Asa na ba yun? 2 Corinthians. 1 Corinthians 12. May basa, ready, go. But the same Spirit. There are differences of administrations, Okay na po. Bandang uli, ang sabi dyan is So lahat, marami tayong gift, pero hindi lahat. Yung iba, kaya sabi dyan, God had set some in the church first apostles. So, lahat ba ng tao apostles? Hindi, 12 lang yun, di ba? Hindi, Judas yung isa pinalitan yun, okay? Sabi nila sino yun? Sino yung pinalit sa Acts 1? Matthias. Sabi niba si Paul yun eh. Kasi parang nagganyan lang naman sila eh. Paniwala na iba, kasi apostol din si Paul, paano yun? Anyway, may ating si Paul. So, lahat ba ng tao apostol? Siyempre, hindi. Lahat ba ng tao propeta? Kaya nga, some eh. Yung una, apostol. Yung una, ina-establish niya apostol, 12 yun. And then, meron na naman siya mga prophet. So, dati may prophet, mayroong prophet din. Obviously, yung New Testament prophet, ibang kalibre yun sa mga prophet before John the Baptist. Okay? Ano ba? Meron ng apostol, may prophet, may teachers. Iba naman, miracle worker.
Iba naman, gifts of healing. Lahat ba may gift of healing? Ayun, wala. Hindi. Binigay talaga sa'yo, di sa'yo yun. Pero hindi lahat. Helps. Iba naman, magaling, tumulong. Iba, magaling mag-govern. Hindi lahat. Yung iba, may tongues. Lahat ba nag-tongues? O, di mas malinaw. Iba sabi nila, para sa lahat siya ng Kristiyano. Ang labo, baliktad sa sinasabi ng Bible. Kaya sabi, are all apostles? O yan. Kaya pag tinanong yan, have all gifts of healing? Alam mo yung sagot dito, no. Lahat yan ha, from 29. Are all apostles? No. Are all prophets? No. Are all teachers? No. Are all workers of miracles? No. Are all, have all the gifts of healing? Alam natin, no. Do all speak with tongues? Alam naman maging yes yun. Eh ba tinuturo nila ganun? Kalokohan. Tapusin natin hanggang pangatlo. Actually, parang gusto tapusin lahat eh. Sige, ito, maiksi lang naman yung number 3. Ang turo nila, hindi ka marunong mag-tongues ngayon, dapat matuto ka. Dapat lahat tayo matuto. Kaya ngayon, i-ano mo yan. Hindi lang practice muna, yung pag-pray mo na magkaroon. Wala ka ngayon, pag-pray mo, dapat magkaroon ka niyan. Okay, sabi nila, tongues should be sought by the Christian. Yung turo nila. So ngayon, yung iba, isasabihin dyan, hindi naman kami ganun eh. Pero, alam niyo yung mga false teacher, double tongue yan eh. Parang Catholic din, di ba? Kaya sabihin silang gano'n. Pag alam nilang parang, ay parang mali yun ah. Hindi naman yung sinasabi ko eh. Kasi sa ibang lugar, yun nasabihin nila, di ba? Katoliko, sabihin nila, sinabi ni Pope, lahat ng religion ay pupunta, pero sa official ng Katoliko, sabi nun, there is no salvation outside of the Catholic Church. Yun ang tinuturo nila simula pa lang. So mga Katoliko lang daw maliligtas. Anong pinagaya mo sa Iglesia ng Manalo? Wala. Pareho silang mali. Pero kaligtasan nila nasa joining ng church, mali yun. Kaya sabi dito, dapat daw, ang turo nila, dapat daw tayong mag-seek niyan. Ano sabi ng Bible? 1 Corinthians 12, dito pa rin tayo. 31 yan. May basa sa 31, ready, go. But God earnestly the best gifts, and let show unto you a more excellent way. So, sikat yung 13, di ba? Love yan, charity. Pero kaya sa chapter 14, babalik yung topic ng spiritual gifts. So, pero anong point dyan? Kailangan yung, dapat yung tongues, dapat i-pursue. Hindi sabi, early seek of it, the best! Ano ba yung best gift? Sasabihin rin sa atin later yan. Pag kinumpara mo yung iba-ibang gift, ano yung mga iba-ibang gift dati? Especially, prophecy, tongues, healing, miracles. Yun yung dati po, anong panahon nila. Kasi, transitionary period ang tawag ko dyan. Transitionary period. Okay, Old Testament, New Testament, nasa gitna tayo. Ito yung church, nasa gitna, nagkakaroon pa lang, ina-establish pa lang yung church. Doon may church na. So may mga nangyayari dito na hindi na ulit mangyayari, hindi na kailangan sa panahon natin. Andaan nyo po yan. Ang tawag niya sa baptist, yung tawag niya is cessationalism. Ibig sabihin, huminto na yung mga ibang signs and wonders. Hindi natin kailangan yan. Kompleto na yung Bible eh. Ba't mo kailangan pang mag-speaking in tongues? Eh, andito na nga yung Bible. Kompleto na. Malinaw na. Ang haba ng history ng pagkatapat ng Diyos tsaka magtapat ng lingkod ng Diyos, andito na yun sa Bible. Ba't mo kailangan pang mag-tongues dyan? At mag-miracle. Nandiyan na ba ako? Yan. Ito nga yung nabanggit natin kanina, no? Okay pa kayo? So may makikita ba kayo sa Bible na pinipilit mag-tongues yung mga Kristiyano sa Bible? Wala.
Ba't gano'n ginagawa nila? Kasi ewan ko sa kanila. Parang laging binibida nila yung something na parang bumukhang tanga tayo. Parang gano'n eh. Kasi alam nila pag naiba yung focus mo, parang si Catholic na puro Maria, 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 Maria. Kaya si Maria Juliana, dahil Maria ngayon eh. Maria Lynn, si Maria Mary Ann. Yung mag-akat muna sa Catholic, po, Jesus ba doon? Amazing, di ba? Nakakamangha, bakit? Kasi nililigaw nga eh. Nililigaw tayo, mga tao. Anyway, so sabi dito, sa mga Pentecostal, tangs, yan, tangs. Ganun. So, teka lang ha. So, walang instruction na binigay sa atin sa Bible na mag-tangs ka. Ang nag-tangs dito, yung mga binigyan right there and there para sa sign nga. Para maniwala, wow! Parang nangyari yun, miracle. Para maniwala yung mga hindi naniniwala nung panahon nila. Amen. Yan, so yung ginagawa nilang pinipilit nila yan, delikado yun. Kasi ang iniisip ng iba, baka di ako ligtas Wala, parang di ko nabasa dito yan, pero isa sa mga sinasabi yun, pag hindi ka nagtatangs, di ka talaga ligtas. Sinabi nila yun, tinatanggi nila ngayon yun, pero ang daming documentary no, na gano'n, kailangan maligtas ka. So required ba yun? Hindi naman required, pero kung ligtas ka, ano ba talaga, required o hindi? Parang work din, sabi niyo ba, di ba? Kailangan magawa ng mabuti para maligtas. Hindi naman, by faith nga, not of works. Pero pag wala kang works, baka hindi ka ligtas. Ano ba talaga? Anong ganun ginagawa ng mga Ba't di ka nagtatangs? Lahat kami nagtatangs. Ikaw naman ba? Oo nga, Sige, tatangs na lang din ako, kunwari. Niloloko yung mga tao sa isang bagay na, again, pag ginawa mo to, niloloko mo yung sarili, niloloko mo yung ibang tao. Tapos pag nagganyan ka na, bibibida ka mo, yun, nagtatangs na yun, kita nyo, gayahin nyo yun. Alam niya, nagkunwali lang siya. Nakita niyo, delikado yung ginagawa nitong mga to. Talagang, ang dami mga bata, kaya nakapanghinayang, ang babait ng mga bata, tapos, ikukurap lang sila sa mga Pentecostal na yan, kawawa. Kaya huwag kayong mapapadala pag mag-soul winning kayo. Ay, Christian na rin po kami. Ano mo kayo? Pentecostal kami. Praise the Lord, di ba? May na-soul winning kami gano'n, puro praise the Lord eh. Ang hirap din Ang di madaling yun kasi kala nila ligtas na sila. Kasi puro gibberish, puro yung mga terms ng Christianity, in-incorporate sa kanila. Kala nila tuloy, gano'n. Okay, so actually ito sa mga pwede natin tirahin sila. Kaya inaaral natin ito ngayon eh. Kung makuha nyo yung ating mga points ngayon, alam nyo na, wala nang lusot yun. Kung yung asa rin ano mo lang, sinabi ba sa Bible yan? Alam mo ba na language ang ibig sabihin ng tongue? Parang di ba may mother tongue ka sa school. Tsaka yung mga Egyptian, Parthians, sinasabi sa Bible eh, ba't nagtatangs kayo? Bakit? Sample nga. Ganun mo, asarin mo kasi. Inuloko ka ata kayo dyan eh. Kawawa ka naman. Sabihin mo, naglilingkod sa totoong Diyos. Lolokohan kayo dyan. Ang dami pa nito kasi bilang sa 14. Isa-isahin mo lang yun. Tumba na yan eh. Walang matitira dyan. Ito yung sasabi ko siya kanina. So again, lesson to ni David Cloud. Pero yung ginagawa sa kanila, tinuturuan silang basta magsalita ka lang. Tralala, shalala, kalala. Ganun yun. Mukhang tanga sila. Uy, ang galing mo! Uy, Holy Spirit, bigay sa'yo ng Holy Spirit yan, ha? Hindi Holy Spirit nagbigay sa'yo nun. Dahil nabasa natin kanina, hindi yun ang ginagawa ng filled with the Holy Spirit. Ito ang warning sa atin. Medyo lalayo muna tayo dyan, ha? Ito yung warning sa atin ni Paul, magitan ng Panginoon.
Ibasa niyo po. Ready, go. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according To their works. Okay, so napasin nyo ba yan? May mga... Tapusin natin ito kayo na. Okay lang mo kayo? Kasi may gusto akong topic mamaya eh. 5 lang naman to, 5 lang. So nasa pangatlo na tayo. So sabi dyan, may mga false apostles. Ang tawag nila sa sarili nila, apostol din. Pero ginagawa nila, ng loloko lang, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ. So mukhang apostle ni Christ, pero hindi. So, ano bang ginagawa ng apostol ng Panginoon? May Bible yan, nag-pray yan. Ginagaya nila sa sarili nila doon, parang mukha silang apostol. Pero sabi dyan, hoy, mag-ingat kayo, may mga ganyan. Galing yan, anong tawag dito? Forsake, ano na? Kagaya ni Satanas siya na nagtatransform din. Okay, kaya hindi ibig sabihin na lingkod, pastora ako, hindi niwala sa akin. Puro Jesus ang nasa bibig ko. Sabihin mo, false teacher ako. Ay, sabi ng Bible eh. Pa-victim pa yan. Oh. So anyway, so sabihin doon, ano yung point natin doon? Number 3. Dapat daw isot mo, ibig sabihin, dapat gawin mo yan, kahit hindi. Yan. Next is, alam mo yung tongues, ano yan, heavenly prayer language yan eh. Talaga di maintindihan kasi nga makalangit eh. Ganun yung narinig ko madalas. Ano sabi sa Bible? Inabanggit na natin kanina, hindi siya makalupa lang, ginamit lang na yung si Rain nga, Pilipino siya, di siya marunong. Tapos ginamit siya bigla ng Diyos, bigla natuto ng Greek. Ano yung purpose ng panahon na yon? Para ma-share niya ng gospel yung mga ang naintindihan lang Greek. Yun na yun, di heavenly language. Kasi sino kakausapin mo dito? Anghel. Para saan? Hindi nyo ba yun? Kaya nga nakaka-edify daw yung yung binasa natin kanina sa 1 Corinthians 14. Pag naiintindihan dapat. Okay? Ubusin na natin to. Sorry ha. Ano pa? Ito na. Punta tayo sa 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14. Daming points dito na sabi, he that speaketh on unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. Oh, kita mo na? Oh, ba't ganon? Ano bang ibig sabihin nung ito yung ito yung ginagamit nilang verse na sabi dito. Yan, so kaya tawag nila dyan, mystery yan. Hindi naiintindihan. Pag sinabi mystery talaga naman, hindi naiintindihan. Ngayon, anong sabi sa Bible? Huwag tayong dyan, hindi naiintindihan eh. May ibang bahagi sa Bible na in-explain kung ano yung sabihin nun. Okay? Huwag kang sa isa lang lalagay, talagang ano ka dyan. Ano ba nangyari sa mga mystery dati? Hanggang ngayon, mystery pa ba? Oh, sabi dyan, now to him that is of power to establish you, just yun, according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So dati, maraming hindi maintindihan yung mga tao at mga Hudyo, kahit nasa kanila yung Bible, yung Old Testament. Pero parang sabi doon, ni-reveal na yan. Diba sabi? According to the revelation of the mystery. So, mystery pa ba? Mystery ang tawag kasi dati mystery, hindi maintindihan. Na-reveal na nga. Hindi na mystery. Mystery pa rin, pero dating mystery. Hindi yan? Kaya sabi dito, but now is made pag sinabing manifest, talagang malinaw na.
Matulad ng mga tinatakil natin, bakit pinapatay yung kambing? Bakit pinapatay yung tupa? Wala, mahilo ka doon. Bakit kaya pinapatay? Wawa naman. Tapos yung dugo, ini-spray, ano pa itong mga to? Eh, New Testament, alam na natin si Jesus yun. Ini-spray yung ina-apply sa puso, di ba? Dati ina-apply yun sa door. Ano ba yung door ng ating pagkatao? Pwedeng eyes, pwedeng basta yung perception mo. Kaya pag sineshare mo yun ng gospel, siyempre dapat narinig niya una, naintindihan. And then papasok yan sa loob. Ganun tayo, hindi natin minamagic na, basta ligtas ka na. Hindi ganun. Pero yung konsensya niya dapat, pinahira ng dugo ni Jesus. Yun ang symbolism nun. Kaya pinipis natin, si Kristo namatay para sa'yo. And then, doon niya na maintindihan, kasalanan pala talaga ako. Kasi nga, ba't niya kailangan mamatay kung kaya naman akong maligtas nang mag-aaral lang ako? Hindi, kailangan niyang mamatay. So ngayon, naiintindihan ang puso mo, ganun pala yun. So ngayon, kaya naging manifest, ang linaw na ngayon. Kaya may sacrifices ng Old Testament, para ngayon, later, si Jesus pala yung isa sacrifice. Boom! Hindi na mystery yun. Sabi dyan, according to the commandment of the everlasting God, ito na nation, for the obedience. So pag ligtas ka na ngayon, naintindihan mo yung dapat maintindihan, madali nang sumunod. Hindi mystery yan, mystery yan. Pag ayaw mo, hindi, mystery yan eh. Kailangan mo magbigay ng hindi, mystery yun. Hindi ko naintindihan, aralin ko muna bago ako magbigay. Kailangan mo mag-church. Misteryoso yan eh. Baka ibig sabihin nun, mag-pray lang, okay na, sa bahay. Hindi mystery yun. Hindi na mystery yun. Kasi nga, iba, ginagawang excuse. So, anyway, last. So, number 4 natin, heavenly language daw. Mali. Sabi sa Bible, hindi lang heavenly language yan. Yan ay earthly language. Yung sinabi dun eh. Kasi nga, ang interpretation dun is language na hindi maintindihan. Dati yun. Ngayon, naintindihan na natin. Okay. Last. Para saan daw yung kilala ni Bud to. Sabi niya, ako di ako nagtatangs ng maramihan, ako lang. Nagtatangs lang ako sa sarili ko. Kasi daw, pag nagtatang sa sarili mo, ikaw ay personally na-edify. Wow, na-edify ako kasi nagtangs ako. Talaga, hindi ko pinarinig sa iba eh. Yun ang turo nila. Kaya sabi sa, yung binasa natin kanina, 1 Corinthians 14. Para sa sarili ba yun? Ito na lang, makibasa. Ready, go. Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. Sa Tagalog, yung tongues daw ay a sign. Ito na yung tapusin natin dito, Kasi ang tatanong lang natin dito, ba't kayo? Wala kayong tongues, sila meron. Mas magaling sila. Ano sabi ng Bible? Pag sinabing wherefore, ito nga ang dahilan. Itong tongues na to ay para sa sign. Ano yung sign? Para may pinapakita siya. Para saan daw? Not to them that believe, but to them that believe. Lalo nung panahon nila yung mga audio, hirap na hirap yung maniwala pag walang mga sign and wonders nga. Okay? So pinagbigyan sila ng Diyos for some time, pero nung nireject na talaga si Jesus, wala na, bahala na kayo. Lahat na, di ba? Ano bang hindi ginawa ni Jesus? Binuhay yung patay, bulag nakakita. Kulang pa rin. So kaya isa sa mga binigay niya, bigla nakapagsalita, kilala ko to Galilean, bakit gaano kahirap mag-aral ng ibang language? Kaya ako nga magtatatlong taon na pala ako sa Duolingo, pamira. Hindi pa ako makapag-fluent, kasi nga, hindi ko naman tinututukan din. Hindi madali yan. Ito, bigla-bigla, gano'n. So, yung iba doon, hindi lahat.
Iba naniwala. Kasi may prophecy ito, kung naalala niyo yan. May prophecy ito sa Joel, di ba? Na magsalita sila at yun ay magiging sign para sa kanila, sa mga Hudyo. So yung iba naniwala kasi sinabi pala ito eh, miracle to para maniwala tayo eh, pero iba hindi pa rin, pero iba naniwala. Ngayon, tapusin natin to. Yung mga Pestikos, talagang ginagawa nila. Nagtatang sila doon. Sabihin natin mga believer na sila lahat doon. Eh, ba't sila nagtatangs? Kung believer na kayo lahat, ba't kayo magtatang doon? Eh, sinabi dito, yung tongues, para sa mga unbeliever. O, di ba ka mga unbeliever kayo doon? Nagets nyo ba? At yung prophesying sa mga nananampalataya, hindi nananampalataya. So, yung ginagawa natin, tama yung ginagawa natin eh. Bakit puro Bible tayo dito? Hindi puro gospel na lang. Maganda yung gospel, pero kasi ligtas na tayo eh. Yung prophesying ang pinofocus natin mga Baptist, mga Kristiyano. Diba? Hindi yung puro love of God. At manampalataya ako kay Kristo. Nanampalataya na lahat yan eh. So sila, hindi. Magtangs na ewan ko. Sino na makapasok doon? Sa mga ganon. Ganon yun. At meron pang certain music yan. O, papatayuin ka na. Naku, kinakabahan ka na nun. May pinupunasan ng oil. Mabuti na lang ako na hindi ako nakaganon. No? Kasi alam mo, baka may gagawin sa akin ito. Nakaganyan lang, nag-observe lang ako. May naggagawa. Siya may gumaganyan-ganyan. Baka madamay ako dito. So alam nila, hindi nila ako gagalaw kasi naniniwala sa kanila eh. May papaloko dyan. Tayo dito, kaya naglilingkod kayo, dapat, sinaintindihan nyo, di ba, malinaw, hindi yung napagaya ka lang. Ay, natumba siya, tumba rin ako dapat siguro. Ay, bumula yung ano niya, Hindi, ganon. Tapusin na natin. So anyway, pwede ko share sa inyo itong material. Pero na malinaw dyan. Pagdating sa tongue talking, wala silang panama dyan. Nakakuha nilang lang kani-kanino yan. May mga kinukuha silang malilit na verses, and then yung mga nag-elaborate na dyan, yung mga early leaders nila. Yung mga nagsabi, kailangan niya para sa kaligtasan. Wala yung sa Bible. Okay? So let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na masettle kami dito, Lord. Hindi kami umiwas dyan at lalong hindi kami mapa-intimidate. Ang mga style nila na kesyo, dapat mag-tanks pa ngayon. Maawa din kami sa kanila, Panginoon, kaya inaaral namin to, Lord. Hindi lang bastos yung sabihin sa kanilang tama, totoo. So I pray na master namin to, Lord. Magtiwala kami sa inyong salita. Hindi kami nakikipagbangayan lang sa salita. Salita niyo po ang gagamitin namin. Alamin namin una ano ba sinabi sa Bible about this topic. And then, apply namin, Panginoon. Huwag kaming papaloko. Huwag kami hayaan, Panginoon. Iba rin maloko. Hanggang kaya namin, Panginoon. So, lang po, Lord. Salamat sa mga dito, Lord. Sa inyong presensya, of course, sa inyong salita. Blessing at protection, Panginoon. I pray for food, Panginoon. Ay salamat sa nagpupipil. Ay kalakasan namin to, Lord. Fellowship maganda. Hindi mamayang hapon, Panginoon. Kaya po mag-preserve sa bawat isa sa mga soul winning practice, Panginoon. Kaya manalati. In Jesus' name we pray. Amen.